Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay December 29. Bukas po ay 30. Holiday, Rizal Day. Di ba? Bukas ay Lunes. So pag Rizal Day, siyempre may mga activities po dyan, lalo na sa lugar ng Luneta, no? Oo, dahil ito ay sineselebrate po natin yung kasaysayan ni Dr. Jose Rizal nang siya po ay hinusgahan. Diyan po sa dati po yan, di ba tawag doon? Diyan po sa Luneta. Dati napunta tayo pag tuwing December 30, napunta po tayo dyan sa Luneta. At diyan po naman sa, siyempre si Rizal ay taga lalawigan ng Laguna, Calamba. So mayroon din pong alam natin, mayroon din pong mga activities diyan, no? At opo, dito naman po sa lungsod ng Paranaque, alam ko mayroon din rebulto si Jose Rizal diyan po sa ating bulwagan ng lungsod ng Paranaque. Malamang yung pong mga Knights of Columbus ay sineselebrate din po yan. Nagkakaroon din po ng event yan. At di ba? Kailan taon na ba si ilang taon na ba si Jose Rizal? Hindi natin masyado ang kasaysayan. Opo, hindi na natin masyado, sabi nga, hindi na natin gamay, hindi na masyado nabibigyan ng atensyon. Opo, dahil 1896 yata si Rizal binaril dyan sa sa Luneta. At nung mga kapanahonan na yun, naalala ko tuloy nang tayo po ay magkaroon po ng mga mayroon mga subject dyan po sa nung tayo po ay nasa kolehiyo, yung tungkol kay Jose Rizal, At siya nga po daw ay nakulong doon sa Dapitan. At doon din sa Mindanao, nakulong din siya sa Dapitan sa Mindanao, di ba? At may kasama siyang kapwa na kulong. At sinasabi nga po na habang siya ay nandoon sa loob ng kulungan, tinuturuan niya yung may mga tinuturuan siya at naging estudyante niya nung mga panahon na yun. Opo, kaya lang yung mga naging estudyante niya, hindi naman masyado, nag-boom, hindi masyado nasama sa kasaysayan, Opo, at saka, ang importante, sa dami ng mga bayani natin, si Jose Rizal ang nakuha bilang national hero, sila Bonifacio, sila Aguinaldo, sila Mabina, sila Marcelo H. del Pilar, at nanguna po si Jose Rizal. Opo, kaya lang sa panahon ng 1880s na yan, 1890, kasi 1940 nagsimula po yung mga Kastila. Nung tayo po ay sinabi ko nga po, sa tagal ng pananakop ng mga Kastila dito sa ating bansa, isipin mo 1400s. Oo, di ba? 14, 15, 16, 17, 18, ganun katagal. Halos mahigit 500
Ay, hindi lang. Ilan ano ba na ano si ano ang ating ilang taon ba na dali yung ano natin ano? Ang ating bansa ng Kastila. Matagal masyado. Opo, kaya lang alam mo naman ang mga Kastila, ang lahi nila ay mapuputi. Nung sabi ko nga, bakit ang lahi ko naman talagang kayumangging kayumanggi at Pilipinong Pilipino? Bakit hindi man lang tayo nalahi? Anong mistiso ba ang dating? Ibig sabihin, yung aking mga ninuno, mga mga hindi sila masyado, hindi sila interesado sa mga lahi, sa mga puti. Kaya hanggang ngayon, kayumanggi pa rin tayo. Di ba? Kaya sabi nga po nung professor natin, kasi gusto kong pagdugtungin yung 1400s, tama ba yun? To 1900s, gusto ko sanang pagdugtungin. Kaya lang, hindi masyado mubra kasi yung mga magagaling na classmates ko puro pasaway. Kasi sabi ko, ano ba talaga ang lahi ng mga Pilipino? Katulad, nung pumunta po ako sa Cavite, tama, oo. Nagkaroon naman doon sa yung Emilio Aguinaldo, di ba yun? Anong buwan yung kaya yun? Ano yata yun? Di ba? Natanong ko na rin yan doon sa isang historian, kung ilang porsyento ang lahi ni Aguinaldo, kung ilang porsyento ang pagka-Pilipino niya, hindi rin nasagot. Di ba? Sabi, hindi talagang hindi kung ilang, kasi, at sabi po kasi, mga Pilipino, hindi naman talaga ganito mga itsura, di ba? Sabi nga po nila, mga Aita, yung mga tunay na, yung mga talagang wala pa tayo, dahil tayo ay halo-halo na daw, nahaluan na po tayo ng Chinese, nahaluan na tayo po ng mga yung Malay, yung mga haluan tayo ng mga, sa bagay, yung mga Japanese, huli na yan, di ba? 40s na yan, 1940s. Yung mga Kastila talaga, at saka yung mga Chinese, at saka, talaga naman, hindi na natin malaman kung talagang ilang porsyento ba ang pagka-Pilipino natin, kaya, tingnan mo nangyayari. Sa dami ng pinanggalingan natin na lahi, hindi na nagkakandosondo-sondo. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po na pag-usapan natin. Kasi bukas po is December 30, siyempre, Rizal Day, nagsakripisyo po ang ating pambansang bayani, na ipaglaban po ang ating kalayaan, na magkaroon po tayo ng kasarinlan, at mabigat po rito, batay sa kasaysayan naman, yung pong mga malalapit sa Panginoon, yung mga, di ba, yung mga praile, yung mga pare, yun ang naging mabigat na kalaban ni Jose Rizal noong mga panahon na yun. Kaya po siya ay nahatulang i-firing squad diyan po sa Bagong Bayan. Bagong Bayan ang tawag dati niyan, ngayon ay ginawa na pong Luneta. Opo, kaya yung Luneta na yan, yung Luneta, hindi lang po ang Luneta. Yung pong Maynila na yan, punong-puno po yun ng kasaysayan. Opo, maniwala po kayo, kahit itanong nyo po dito sa ating talagang makisig nito pong si Mr. Miguel Alberto Madrid Lihos, diyan po sa lugar ng Don Bosco, kabisado niya po ang kasaysayan, kasi parang kamag-anakan niya pa po yung mga unang mga praile diyan po sa Maynila. Sir, biro lang po. Regards ko po kayo, itong si Miguel Alberto Madrid Lihos, regards ko po kayo. At ganun din po itong si Mia Ross Pimentel
Alvarado. Ayan, regards ko po kayo. At sabi po ni Sir, alam mo, ang ito pong FB natin, sa totoo lang, masyado na rin pong tuso. Kapag hindi ka mag-send ng star, yung pong comment mo, nawawala. Oo, katulad ngayon, hindi ko na makita yung mga comment ng ating mga nasa online kasi sabi nila, mag-send ka ng star para yung mga comment makita. May pagkano rin itong FB. Mula po nang mapunta po ito kaya Mita, naging makasarili na, no? Ayan. So, regards po natin, ito pong si Ian Glera Topas. Yes, sir. Ito po ito po yung Vice President natin, Vice President ng Parañaque Net Radio. Regards po natin at yung pong kasamahan po natin lahat. Regards po natin at batid ko po na pagpasok ng 2025 ay talagang aarangkada na po tayo. So regards ko po kayo at saka ito si Sergio Sigira. So thank you po so much. So regards ko po kayo, ha. Opo. So napag-usapan lang po natin ito dahil kaya ipinaglaban dati tayo nakipaglaban ito pong ating mga pambansang bayani katulad nila Jose Rizal, Andres Bonifacio, sila Marcelo H. Del Pilar at iba pang mga bayani natin kasi gusto natin na magkaroon ng tinatawag na kasarinlan, di ba? Opo, gusto natin tayo ang ating iwagayway natin, ang ating watawat, ang ating bandila dahil doon po sa pinang kasarinlan. At hindi naman natin pwedeng itago na kaya po tayo muling nakabangon at nakatayo bilang isang bansa dahil na rin po sa tulong po yan ng mga ng Amerika. Yun naman po ang nasa kasaysayan. Huwag na po natin na iset aside kung anong tulong ang naibigay ng bansang Amerika sa atin nung tayo po ay nasa ilalim pa ng pananakop ng mga Kastila, di ba? Usong-uso noon ang salitang I shall return, di ba? Sa panahon po yan ni MacArthur kung saan siya po ay lumanding diyan po sa lugar ng Leyte. So yun naman po, hindi mawawala po yun. Tapos nang umalis yung mga Kastila, siyempre, nasa ilalim tayo ng gobyerno ng Amerika. Opo, pero ang maganda po roon, yung Amerika ay kusang ibinalik sa atin yung gobyerno. Di ba? Kasi nga tayo nagkaroon ng Presidenteng Emilio Aguinaldo. Nagkaroon tayong presidente na Manuel, sino ba yon? Si Manuel Quezon. Makapagal, Magsaysay. Sino pa bang ibang presidente natin? Di ba? Kaya lang yung panahon ng Manuel L. Quezon, parang ito po yung panahon nang tayo po ay sinakop ng mga Hapones naman, bansang Hapon. Kaya yun doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, pagpasensyahan nyo na po. Actually, hindi ko naman wala talaga kung sabihin po natin hindi ko pwedeng itemize yung kasaysayan natin kasi hindi naman po ako historian. Ito po ay binatay ko lamang nung ako po ay nag-aaral ng elementary, ng high school at saka nang ako po ay napunta sa kolehiyo. Yung naman po ang ating parang ipon lang po ito, stock knowledge lang po natin ito na hindi talaga tayo nagkaroon ng sagarang pag-aral tungkol po sa ating kasaysayan, di ba? So nandiyan nga po yung tinatawag na 1942, pinasok po tayo nung mga Hapon, di ba? Hanggang 1945, yun ang pagkakaalam natin. So tayo ginawa ng ating mga bayani o yung mga nagbuhis ng buhay para sa tinatawag na kasarinlan. Opo. So, yung kasarinlan po na ito actually, hindi talaga ito madali na nakamtan ng ating
mga bayani. Opo, dahil sa panahon po nung mga Hapones naman, nakita nyo na natalo naman tayo kung tutusin. Kung hindi naman dumating yung mga Amerika, di ba? So, talo na naman tayo, in short. So, hindi po siguro masama na bigyan po natin ng kredito ang Amerika dahil sa mga tulong na ginawa sa atin para ipagtanggol tayo doon sa pananakop ng ibang bansa. Katulad po ng Kastila, tulad po ng mga Japanese. Yun naman po ang nandiyan dyan. Opo, di ba? Katulad ng opo. So, ito pong mga nasa online, regards po natin yung mga nasa online. Pasensya na po kayo at kung hindi ko kayo nababasa kaagad dahil ito pong ano natin, yung meta natin masyadong inaano po yung yung mga comment. Opo. So, ang atin lamang dyan, nang tayo po ay palayain na naman ng Amerika, di ba may mga nagsulputo na kalaban ng ating gobyerno, yung pong mga local radicals, yung mga una po yung Hukbalahap, pangalawa yung pong mga national yung New People's Army, at pangatlo po yung mabigat na naging suliranin natin hanggang ngayon. Actually, ngayon medyo hindi na masyado, yung pong gulo diyan po sa lugar ng Mindanao. So panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nung panahon po nung mga panahon nila Normie Suarez, mabata pa tayo ng mga panahon na yan, napapanood na po natin sa napapanood ko na po yan sa sine. Sa totoo lang, yung mga kasaysayan nila Normie Suarez, yung mga kasaysayan nila Balwig, yung mga Paris Press na naging NPA, at saka iba pang mga yung pong mga iba pang mga miyembro ng naging kalaban ng ating gobyerno. So actually, ito po ay mga local na naging problema ng ating bansa para po maiangat kagad ang ating ekonomiya. Opo, ang tanong nga po nila, bakit dito po sa dito po sa Metro Manila, dito po sa Northern, Southern, mas maunlad po ang ekonomiya ng ating bansa, katulad po sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, dahil hindi po tayo totally nakaranas noong masyadong magulong lugar sa hindi po katulad ng Visayas region at lugar ng Mindanao na talagang magulo ang naging takbo ng ating mga lokal na sabihin po natin yung mga lokal na kumukontra sa ating gobyerno. Isa po yan sa kaya naging mabagal ang pag-angat ng ekonomiya doon po sa ibang rehiyon. Opo, kasi dito sa Metro Manila, actually, wala naman po tayong naririnig na ang mga kalaban ng gobyerno ay lumantad, di ba? Ang kalaban po ng gobyerno rito, ng ating mga kapulisan, yung mga gulo, riot, o yung mga kidnap, or mga, yung pong mga kriminal na sila yung matake na, sabihin po natin na patago lagi. Opo, hindi sila nung panahon ng 80s, 70s, 80s, panahon po yun ni Pangulong Ferdinand Marcos, alam po natin na magulo na po noon mga panahon na yun. Dahil sa dami nung mga nagrarally laban doon sa mga kanilang mga company, dahil sa kagawan pa rin po ito ng mga kalaban ng ating gobyerno. Aba, si Sister Susan de Los Santos Vista, dyan po sa San Valley. Regards po natin, kasama po natin sa lugar po, kasama po natin sa PIO, at ganoon din po itong si Meralies P. Judan. Aba, Happy New Year po advance, watching from Santo Niño Ibabaw. Ay, regards ko po kayo, Sister Meralies P. Judan.
Regards ko po kayo, sir. Pagpasensyaan nyo na po at medyo mabilis lang po ang takbo ng ating ano. So, ito po ay nagiging ano na lang natin kasi wala na nga po yung mga Spanish, wala na po yung mga Hapon. Opo, pero yung kahirapan natin, tuloy-tuloy pa rin, hindi po tayo naging matagumpay. Opo, so, tayo naman nagkakaroon lang po tayo ng pre-opinion dito dahil siyempre, sa usapin pa lang po nung presyo ng mga bilihin, babalik na naman po tayo, pumunta po tayo dyan sa palengke, sa usapin po ng bigas, sa usapin ng mga bisiko, isipin nyo po anong bago Pasko, ang inyo pong lingkod, pumunta dun sa palengke, bumili ng maihanda, isipin nyo po, nabigla po ako dun sa kamatis. Yung kamatis, bumili po ako ng 1/4, 100 pesos. So, ilang piraso lang po yung 100, parang 5 or 6 lang yata yun. Sabi nga po nung nag-iisa kong may bahay at nakakita ng kamatis, tinanong ako kung magkano. Sabi ko, 1/4 po yan, 100. Sipin mo, pati siya hindi makapaniwala. Kamatis po yan. 1/4 is 100. Opo. So, yung pong mga gulay, isda, karne, paulit-ulit po tayo na supposed to be dapat tayo po ay agricultural land. Direktahan na po tayo mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, marami po tayo natatamnan dapat, marami tayong isda, marami tayong palaisdaan, pero ang tanong, bakit tayo po ay nag-angkat pa ng mga bilihing ito o yung mga basic commodities na ito, galing po sa ibang bansa? Opo, di ba? So, nasaan po ang problema? Wala po doon sa Kastila, wala po doon sa mga Hapones, at wala rin po doon sa tinatawag na, yung pinatalsik na tinatawag na base militar dito po sa ating bansa. Opo, dati po sinasabi ng magagaling na senador na nagpatalsik ng ating base militar dito po sa lugar ng dito po sa Pilipinas, diyan po sa lugar ng Region 2 or 3, dahil isa raw po yung dahilan na tayo po ay tinatawag na kontrolado ng gobyerno ng Amerika. Di ba? Dahil sabi na po nila yung base militar na yan ay maghati daw ng problema sa ating bansa. Iyon ang sinasabi nila. Samantalang ang ating gobyerno naman ay hindi naman po kayang makipagsabayan sa usapin ng mga kagamitan na panjira, maging yung local terrorist nga, hindi kayang gapiin. Paano na lang po kung sakaling magkaroon na naman po tayong kalaban galing po sa ibang bansa? Di ba? Wala na naman. So, paano na lang? Ayan, God, pero kung kanina pagpunta nyo rito na ano na i-charge yan, mayroon sana, di ba? So, paano na lang po, paano? Kaya po ako naniniwala na ang usapin po rito sa mga basic commodities na ito, wala po sa ibang bansa, wala po sa takbo ng ekonomiya natin, wala po sa usapin ng supply and demand. Wala po, ako po'y naniniwala na wala doon. Ang problema po ng ating nagiging usapin dyan sa presyon ng bigas na yan, yung pong mga inotel, yung pong mga negosyante na masyado po silang atat, o sabihin po natin, masyado silang gigil na gigil kung paano yumamang kaagad. Di ba? Pwede po ba yun? Pwede ba yun? Atat na atat sila kapag nag-aangkat ang gobyerno
sasabihin maapektuhan yung mga lokal na magsasaka. Oh, di ba? Kapag hindi naman nag-angkat ang gobyerno dahil kulang po yung supply, tataas naman masyado ang presyuhan ng ng karne, ng gulay, ng bigas dahil wala pong supply. So malinaw naman po yan eh. Supply and demand, kapag marami ang supply, bababa ang presyo. Kapag kulang ang supply, tataas ang presyo. Malinaw naman po yan. Ngayon, subukan nyo po rito sa Metro Manila. Oh, tayo po ay nandito sa kasalukuyan nandito po tayo sa lungsod ng Parañaque. Oh, nandito po tayo sa lungsod ng Parañaque na sinasabi nga po dito po sa Metro Manila halos wala na daw pong lupa na pwedeng pagtaniman katulad ng mga gulay, katulad po ng kamatis, katulad ng talong, katulad po ng ampalaya, at kung ano pang pwedeng itanim para po, sabihin natin pitsay, repulyo yata hindi pwede sa atin, pero yung mga pitsay na yan, at yung mga ibang pananim, katulad po ng upo, o ano pang pwedeng pananim, kamote, o ano pa, kung kayo po ay makakapunta rito sa studio, ituturo ko po sa inyo ang lupa, ng mga bakanting lupa, dito po sa Metro Manila, na nakatiwangwang, 10 years, 20 years ago, hanggang ngayon, wala pong, hindi po napapakinabangan, bagkos, nakabakod lang. Oh, di ba? Nakabakod lang po yung lupa. Nakatiwangwang. Sabihin po natin na pribado naman yan. Isang ayon naman po tayo pribado. Ngayon, kahit pribado po yan, kung sakasakaling may tinatawag na political will, yung pong mga local executive naman, o yung mga sa barangay level, opo, siguro hindi naman po masama na habang hindi pa nila nagagamit yung mga lupain na yan na nakatiwangwang lang naman, baka pwede nilang pataniman po yan ng mga gulay para po makatulong doon po sa ating mga kababayan na halos wala naman pong kinikita araw-araw. O kaya sabihin natin may kinikita nga po pero kulang naman po talaga, kung sila po ay magkaroon ng taniman o sabihin po natin na sila po ay kasalukuyan po kasi maraming patrabaho ang gobyerno, tupad. Ano pa, yung may mga patrabaho ang gobyerno, AYEX o ano pa, na yung po mga nagtatrabaho, doon lang po sila sa gilid-gilid lang ng kalsada o saan-saan man lang sila na-assign, kung mayroon din po silang mapuntahan na garden at doon sila doon po sila mag-cultivate para alagaan yung pampublikong garden na may mga tanim na pwedeng anihin pagdating ng tamang panahon, at least, produktibo yung lupa na nandun po sa kani-kanilang barangay. Oh, di ba? So, nang pumunta po ang inyong lingkod dito sa Metro Manila, halos 30 years ago na, may nakikita po ang inyong lingkod na may mga lupa na bakante mula nung tumira ko rito hanggang ngayon bakante pa rin. Oh, sinasabi ko po ito po ay may tuturing natin na hindi private, bagkos sabihin po natin na ay hindi po pampublikong lupa, bagkos sabihin po natin na pribadong lupain. Oh, di ba? May mga pampublikong lupain din po rito pero nakabako din at ayaw din po ipagamit. Katulad po rito sa lugar ng reclamation, dito po sa lugar ng Lapachia, mayroon din pong pulo rito na pwede rin pong taniman, pero hindi po pwedeng taniman kasi protected po ng DNR, protected po ng PIA at lokal na pamahalaan na kung saan ito po ay minimaintain nila na manatili na malinis o kaya miniminti nila para hindi pasukin ng iba. Opo, pangalawa, gusto niyo po malaman kung saan pa may pampribadong mga lupain na maluwag, pumunta po kayo dun sa dating Nayong Pilipino. Diyan po sa lugar ng Pasay, ano? Yung pong dating Nayong Pilipino, ang pagkakalam po natin ito ay nabinta na sa pribadong pag-aari o pribadong company o developers.
So, ang tagal-tagal na po yan. Mula nung ako po ay tumira, dito po sa Metro Manila, ibakante po yan. Wala pong tanim, bagkos mga puno-puno lang, na kung saan kung ito po ay sana makikita ng ating gobyerno na makipagtulungan ng mga pribadong may-ari dyan, palagay ko ang buong Pasay, kayang supplyan ng gulay. Di ba? Napunta, total na uso na po yung tinatawag na PPA, Public and Private Partnership. Tama po ba yun? Di ba? Public and Private Partnership. Di ba? Sa mga kalsada, LRT, MRT, at saka iba pa mga pampublikong establishmento, may tinatawag po tayong PPA na PPA. Tama po yun? Bakit hindi nyo gawa ng paraan na yung mga bakanting lupa ng mga mayayaman na puro na ubod na ng yaman, katulad po ng dalawang senador, na ang lupa ay nakatiwangwang lamang pero wala naman laman, bakit hindi po kayo makipagtulungan dyan para yung public, sila po magkukultivate ng lupa, yung gobyerno, pagkatapos yung may pribadong lupa naman, ipahiram nila lupa pansamantala para mataniman ng mga gulay at iba pang pwede mapakinabangan ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, regards ko po kayo, ito pong si Noemes Celsos Ramiro is watching. Ayan, so regards ko po kayo, anong hirap dito sa natin? Actually, hindi na natin doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, hindi po natin basta na po ma-shout out kasi tinatago ng tinatago ni Mita, ayaw ipakita sa atin para mabati man lang natin. Di ba? May grounded tayo, Jasper. Di ba? Yun naman po ay simple lang kasi nakarating na po tayo doon sa yung pinaglaban ng ating mga ninuno, yung pinaglaban ng ating mga pambansang bayani na pinaglaban nilang kasarinlan. So, ang Pilipinas, ang ating gobyerno na lang ngayon, nasyonal o lokal, so dapat ipaglaban din kung paano maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Opo, pero lahat naman pong kandidato, lahat naman na namumuno, gano'n naman ang lagi na ang pinaka main target, mabigyan ng disenteng pamumuhay ang kanilang pinamumunuan, ang kanilang mga residente. Opo, na supposed to be, yun naman po talagang priority. Opo, pero ang problema po, dito po sa Metro Manila, mauunlad na. Quezon City, Makati, Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, San Juan, Caloocan, kung sa ano pang siyudad dito po sa Metro Manila, talagang marami na pong maunlad, marami na pong mayayaman. Opo, pero mas higit yung pong nangangailangan ng pamaskong handog tuwing December dahil napakarami rin pong mahihirap na nandito po sa Metro Manila. Opo, so yun po ang ating yun po ang ating tawag nito, ito yung naging tema natin dahil siyempre balik tanaw po tayo doon sa pinaglalaban ng ating mga nagbuhis ng buhay, yung ating pong mga bayani. 'Di ba? At bukas ay hindi kaarawan, paggunita nung kamatayan ni Jose Rizal diyan po sa Bagong Silang. Tama ba yun? Bantay, hindi Bagong Silang. Diyan po sa Luneta. Ayan, sa Bagong Bayan, tama ba yun? Bagong Bayan, na kung saan ngayon po ay tawag yan ay Luneta na. So diyan po binaril si Rizal dahil sa pinaglalaban niya na magkaroon ng
kasarinlan ang Pilipinas. Opo, kaya lang mula nung si Rizal ay nawala, 1896 yata yun, na 1896, ngayon po ay 2024 na, ang tanong, napalaya tayo sa paninikil ng ibang bayan ng Japan, ng Spanish at ng Japanese, ng Spaniard at ng Japan. Opo, pero yung kahirapan ay nakagapos pa rin sa nakakaraming Pilipino. Opo, so di ba? Talagang gano'n, nagbibigay po tayo ng pre-opinion. Yun po ay galing naman sa ating sariling opinion, galing din po sa ating puso, at yun po ay nakikita naman po natin araw-araw na tayo ay nasa kalsada. Di ba? Ako, sabihin po natin na nakakain naman po ako ng 3 beses sa loob na maghapon, pasalamat po ako dahil kahit papano hindi po ako nagiging benepisyo nung tupad, hindi po ako nagiging benepisyo nung sa DSWD na every now makakakuha dahil sabi nila hindi raw po ako qualified. Hindi po ako katulad nung iba dyan na paulit-ulit na nakakakuha po ng IX, nakakakuha po ng AKAP, nakakakuha pa sa barangay, nakakakuha pa ng tupad. Di ba mahirap po roon? Duplicate, kuha na. Opo. So, ngayon, napakaraming pera ang DSWD, at saka DPWH, napakarami rin pong pera. Pero unahin po natin ang DSWD. Napakarami nyo pong perang ipinamimigay. Mula po doon sa IX, doon po sa AKAP. Opo, pero po yung mga naglilimahid, yung pong higit na nangangailangan na every now and then, nandoon po sa ilalim ng tulay, nandoon po sa ilalim ng puno, nandoon po sa gilid ng kalsada, na naglilimahid, na talagang sila po ang kailangan na magkaroon ng tulong galing po sa inyo, hindi nyo po masyado binibigyan halaga. Di ba? So sabihin ganito, aywan ko sa inyo, paliwanagan nyo sarili nyo. Opo, kasi yan mga yan, hindi naman nila gagawin yan na matulog doon po sa ilalim ng tulay. Hindi rin po sila matutulog doon po sa kalsada. Hindi rin po sila papayag na palagi silang nauulanan. Kung sila nga po ay may tutuluyan o may matitirahan, o kaya hindi naman po sila papayag na madaling yung pong tinatawag na tanghalin tapat o mainit na mainit, bit-bit yung mga anak para manghingi ng piso-piso o sabihin natin mamalimos sa kalsada kung mayroon po silang ibang pwedeng pasukin trabaho. Di ba? Kaysa kukuha ng IX, kukuha po ng AKAP, na pagdating ng makuha yung AKAP, nandoon po sa parlor nagpapa-rebound. Nandoon po sa tungita, nagtutungit, nandoon sa bingguan, nagbibinggo, o kaya yung iba naman nandoon sa inuman. Di ba? So tayo naman po ay naobserbahan po natin yan na sana maging ang ating DSWD naman hindi po masama na magbigay ng tulong katulad ng IX AKAP na yan, basta doon mapupunta sa dapat bigyan. Hindi po yung nakakadubli-dubli na mula po sa kamag-anak, kapatid, kaibigan na puro magagandang bahay at malapit lang po doon sa mga taong nasa barangay. Opo. So, pagpasensyahan nyo na ang ating pinag-uusapan dahil ito po naman ay pre-opinion. Magtatapos ang taon, baka sakali na pagpasok ng bagong taon, mabigyan halaga ang pinag-uusapan natin.
para naman magiging fair ang takbo ng ating mga kababayan, maging takbo ng pamumuhay na sana yung pong mga yung pong nagsasamantala na lingkod bayan na paulit-ulit na lang ng kanyang kakilala, kaibigan, kamag-anak na nabibigyan ng ayuda, sana masilip kayo ng DSWD, masilip kayo ng CSWD at iba pang tanggapan ng gobyerno, para naman kayo mabigyan ng sapat na sabihin po natin, mabigyan kayo ng sapat na punishment dahil sa inyong pagsasamantala. Ayan, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:19 ng gabi. Ngayon po ay December 19. December 29, maliligaw po tayo. December 29, bukas po Rizal Day. Holiday po bukas. At pagdating naman po ng December 31, holiday pa rin. Pagdating ng 1, holiday. Pagdating po ng January 2, may pasok na. At siyempre sir, sa taong 2024 naman, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. At hindi tayo pinabayaan. Tayo po ay nakalangoy, nakatawid doon po sa ating pamumuhay araw-araw. Hindi tayo binigyan ng mga bibigat na problema. Hindi po tayo binigyan ng masamang kalusugan. Bagkos tayo po ay naging smooth, o sabihin po natin pleasing ang naging takbo ng ating pamumuhay pang-araw-araw, at tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha naman dahil hindi po tayo niya pinabayaan. At ganun din po doon sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na nagbibigay halaga sa atin. Yung natin po mga kaibigan na sumusuporta sa atin. Yung ating mga kaibigan na sabihin po natin na sila po ay nandiyan dyan sila para kung sakaling magkaroon tayo ng problema ay handang tumulong. So tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa kanila. At doon naman po sa ating malalapit sa atin, yung mga kakilala natin na gusto tayong, sabi nga po nila, gusto tayong madapa. Gusto nga po nila na pag tayo po ay dumapa, tayo po ay tatadyakan, tayo po ay aapakan. Bahala na po sa inyo ang Panginoon, dahil ang Panginoon naman po ay hindi yan natutulog 24/7. At siya po ay nakikita nila ang mga taong may magandang gawain, yung pong mga taong may magandang intensyon, hindi naman po yan nakakaligtas sa ating Panginoon, at bahala na po ang Panginoon sa inyo na gumawa ng hakbang o paraan para po may tuwid yung mga ginagawa nyong hindi karapat-dapat na gawin sa mga taong wala namang ginagawang masama sa inyo. Di ba? So talagang nagiging seryoso po tayo sa ating usapan. At ito po ay tayo po ay nagpapasalamat sa ating kasama na si Sir John Carlos Graho, and of course, ito pong ating kababayan na ito pong si Manay Antonia Alegre Gados. At siyempre regards po natin si Mr. Jun Gados, na minsan na sana kami magkasama para kahit papano kami magka-kwentuhan man lamang sa isang basong may gin at kalamansi.
Eh, ang problema, yung pupunta namin, hindi kami nagkita. O, naghiwalay kaming wala sa lugar. Di ba? At doon po sa mga kasama natin sa Paranaque Net Radio. At doon po sa ating mga Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, at saka 9. At yung pong iba pang mga kasama natin, tayo naman po ay nagpapasalamat. At tayo po ay tuloy-tuloy na nagkakaroon po ng, sabi nga po, bagamat hindi pa tayo masyado nakakapagprograma, pero yung, sabi nga po, yung ating partisipasyon sa ating organisasyon, ay tuloy-tuloy naman. Yung pong unit ay yung pong ating Balyos, Manibela, yung pong Ratsada News, Media Patrol, Express Paranaque News, Usapang Kalye, Gadin Community, at saka yung Tili Radio ni Redin Oro. Sana tayo pagpasok natin ng 2024, sana po ay magkaroon na po tayo ng programa dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio. At ganoon din po yung ating mga kasama sa Unified Force Multipliers. Di ba? Naalala ko yung Unified na yan, no? Nung panahon ng pandemic, mula po noong 2020 hanggang 2022, pagdating ng gabi, kami po ay takbo ng takbo, District 1, District 2, para yung ating mga kababayan pagsabihan na wag sila pong gagalya at umuwi na sa kanilang tahanan dahil nga po sa usapin ng pandemic. Opo, siyempre kasama po natin dyan ang ating mga kapulisan. At noong 2021, talagang madugo dahil yung pong ating mga kababayan gusto nila kung anong kinagawian nila nung hindi pandemic, ganun din po ang gusto pa nilang gawin, kaya nakakahigpitan talaga. Kaya regards ko po, sila po nag-duty ng volunteer lamang, yung tinatawag na voluntarism, bagamat kami po ay nauwi na mula po alas 9 ng gabi, nauwi po kami minsan mga alas 2 na ng madaling araw. At nitubig, wala po nag-aabot sa amin. Talaga mabigat ang volunteer, ano? At siyempre, yung mga kasama po natin sa pamamahayag, yung pong mga nakasama natin ng mula pa po noong 2002. Aba, matagal-tagal na, no? 2024 na tayo. Ngayon, halos matagal na. 22 years na, no? Opo, nung tayo po ay batang-bata pa tayong gumagala dyan po sa kahabaan ng EDSA, kahabaan ng, dyan po sa lugar ng Commonwealth na yan, yung panahon ni dating yung dating MMDA Bayani Fernando. Diyan po sa Quezon Avenue na yan, nung kapanahon na ginagawa po yung tinatawag na widening, diyan po sa Quezon Avenue na yan. Dito po sa kahabaan po ng TAP, mula po dito sa Maynila, Pasay, Paranaque. Kapag nagkaroon po dyan ng tinatawag na road clearing operation, at yung pong mga kasama ng demolition team ng MMDA, yung clearing team ng MMDA, Jesus talaga naman, pag naabutan yung mga iba't ibang ori ng paninda na yan, talagang bit-bit po yan, sakay po yan sa truck. Yung po ay sa panahon ni dating MMD chairman nung nasirang si Bayani Fernando. Kaya po, naikukumpara ko, ito naman December 29 ngayon, ito po ang natatalakay natin. Opo, kasi ngayon ay December. So, hindi natin kini-question sa kasalukuyan kung ang mga kalsada natin ay masisikip dahil po doon sa mga nagtitinda. Tuwing December naman po yan, talagang mayroon. Opo, pero sa panahon ni Bayani Fernando, pagkatapos pa lang po ng bagong taong, pagdating pa lang po ng January 2 or December, January 6, talagang ang kalsada po ay nalilinis na po yan. Opo, kahit yan po ay Baklaran, kahit po yan ay Pasay, kahit yan ay Maynila, kapag tapos na po ang holiday season, ay nalilinis po nila yan.
in fairness doon po sa dating MMDA Chairman Bayani Fernando. At yung pong determinasyon ng dating dating chairman ng MMDA, kung inyo pong makikita ang napakaraming overpass dito po sa mga pangunahing kalsada, lalong-lalo na po dyan sa kahabaan ng EDSA na yan, sa kahabaan po ng Quezon Ave, sa kahabaan po ng Rojas Boulevard, sa maging sa Commonwealth, ang promotor po dyan, yung pong dating chairman na si Bayani Fernando. Actually, noong mga panahon po na yan, ang mga kulay ng mga yan ay kulay pink. O, di ba? Sino po ba nakakaalala sa kanya? At nung mga panahon na yun, si Bayani Fernando lang ang nagpalagay ng iyong tinatawag na urinal dyan po sa kabaan ng mga pangunahing kalsada. Yung pong urinal na yan, kaya po ay kanyang sinagawa o naglagay dyan po sa kabaan ng EDSA na yan. Opo, dahil nung mga panahon na yun ay napakahaba ang traffic, yung pong mga kawawang driver, lalong-lalo na po yung mga pampasahirong jeep, pampasahirong bus, at saka po yung mga taxi, kapag sila po ay tawag ng kalikasan, yung tinatawag na ihilang, talagang mayroon pong napapara. Sabihin natin doon po sila umihi. Dahil ang sabi po ng dating chairman, ang mga driver daw po talaga ay kawawang-kawawa dahil karamihan po sa kanila ay nagkakasakit sa bato dahil po sa pagpipigil ng ihi, dahil po sa kanilang dahil sa bahagi ng kanilang hanap buhay na kung saan wala po silang maihian sa oras ng kanilang pangangailangan. Ito po ay nabanggit ko dahil bahagi pa rin po ito ng kabayanihan na isi-celebrate natin bukas nung December 30, bukas, sa ilalim po ng celebration ni Gat Jose Rizal, dahil siya po ay nagbuwis ng buhay para po sa ating kasarinlan. Si Bayani Fernando naman, bagamat hindi po siya nakaukit sa kasaysayan bilang bayani ng ating bansa, pero nakaukit naman sa aking puso at isipan na siya po ay malaking bahagi, malaking serbisyo ang kanyang iniwan dito po sa atin, dito po sa Metro Manila. At kung ninyo pong maalala, nung mga panahon ni Bayani Fernando, iyong mga kabahayan na nasa gilid po ng mga kalsada, mga yung tinatawag na secondary road o yung primary o secondary road, kapag yung mga bahay noon na sira-sira na, kapag punit-punit na po yung bubong, punit-punit na po yung kanilang dingding, lalong sa panahon ni Bayani Fernando, nagpapadala po ng isang batalyong karpentero para yung mga kabahayan doon po sa gilid ng kalsada na sira-sira na, talagang pinapaayos po yan ng dating nasirang chairman Bayani Fernando. Ako po nung mga panahon na yan, ako po isang field reporter na po ako ng isang radyo dyan po sa lugar ng DWD, dyan po sa Armed Forces Radio. At kasama po natin ang ating broadcaster na noon ay nasirang Brother Flor. At ako po ay na-assign sa ganung kalakaran, kaya nababanggit ko na for comparison sa mga naging chairman ng MMDA, ang umukit po sa aking puso, sa aking isipan, ito pong si Bayani Fernando, bagamat sabihin po natin na mabigat ang kanyang ginagawa, pero yung tinatawag na political will at yung tinatawag na dedikasyon sa kanyang mandato para linisin ang Metro Manila ay kanya pong nagawa. Di ba? Yun naman po talaga ang totoo. Po, yung pong mga nasa online, regards ko po kayo, sir, yung pong hindi ko po nababasa ang inyong comment kasi ito pong FB natin masyado pong masyadong sensitive, pati yung mga comment sabihin po natin na hinahide daw. Po, so lalapit na po tayo dito po sa lungsod ng Parañaque. Opo,
So dito naman po sa lungsod ng Parañaque, kahit nakapikit po tayo, alam naman natin kung ano po ang mga naging kasaysayan dito. Ang inyo pong lingkod, ang pumunta po rito, ang mayor po noon ay ang dating mayor Cap na si Pablo Olivares. Noong 94, nandito po tayo. Ang mayor po noon, si Mayor Cap Pablo Olivares. Tapos, sumunod si Joey Marquez. Sumunod po si John Bernabe, si Florencio Bernabe Jr. At sumunod po itong si dating Mayor Edwin Olivares na ngayon po ay congressman. At sa kasalukuyan po ang mayor dito po sa lungsod ng Parañaque ay si Mayor Eric Olivares. Opo, so nung alam nyo, in fairness, sasabihin ko po sa inyo in fairness, lahat naman pong nanunungkulan o naglilingkod bayan, sila naman po talaga ay may mga nagagawa sa bayan. Opo, wag po natin sabihin na si Kapitan naging kapitan sa loob ng ilang taon, si Kagawad naging kagawad sa loob ng ilang taon, si Vice naging kagawad sa loob ng ilang taon, si Mayor naging mayor sa loob ng isang taon, ay walang nagawa. Yung po ay isang yun ay may tuturing natin na isang kalukuhan. Opo, dahil yun mga lingkod bayan na yan, ay talagang may nagagawa naman po sila. Opo, pero, iba po yung sinasabi na, ito lang ang kakayanan ng isa, ito lang ang kakayanan ng isa, at ito naman ang kakayanan ng isa. Opo, so level by level yan eh. Nung kapanahonan ni Mayor Cap, sinasabi nga po na napalapad po yung Dr. Isanto, sabi nyo, nabuksan po yung lugar ng kabihasnan dahil sa kailangan-kailangan, yung pong lugar po ng Kaingin Road at yung mga mamamayan doon, inaayos po yung mga kalsada at iba pang mga pampublikong serbisyo, inahatid naman po ng dating butihing Mayor Cap, Mayor Pablo Olivares. At ganun din po pagpasok ni Joey Marquez, bagamat tayo po ay nasa field na rin noon, at sabi ko nga po, nung mga kapanahonan na yun, ito pong kasalukuyang kapitanan Don Bosco na si Mar Jimenez, siya po ay ang nagbigay diyan po ako nag-submit ng accreditation letter mula po sa DWD sa ilalim po ng programang Media Patrol, na kung saan siya po ang nagbigay sa akin ng papel na ina-accredit po ang aming programa sa DWD. So matagal-tagal na po yun. Di ba? Ngayon, yung mga ito sila Joey Marquez, may mga rami pong nagawa po yan. Bahagi po sila sa development na lungsod ng Parañaque. Di ba? Ganun po talaga eh. Talagang hindi mawala eh. Kung nagka-utang, nagka-problema, talagang ganun, bahagi po yun ng kanilang panunungkulan. Ganun din po sa pagpasok ni dating Mayor Florencio Bernabe Jr. Opo, na kung saan, naalala ko noong mga panahon na yun, nagkaroon tayo ng malalaking ilaw dyan po sa kabaan ng Roas Boulevard, na pagdating ng gabi, maniwala po kayo sa hindi, yung Roas Boulevard na yan, dahil sa ganda ng ilaw, mapapamangha ka sa ilaw. Ganon din po, nagkaroon din po ng mga pailaw dito po sa lugar ng Dr. Isanto sa Abinyo, at iba pang development na nagawa dito po sa lungsod ng Parañaque, mayroon naman po talaga, at yun po ang naging bahagi ng kasaysayan ng sabihin po natin ng panunungkulan. At naging problema lang po yung pailaw dyan po sa Dr. Isantos, dyan po sa lugar ng Rojas Boulevard. Ang problema lang po nung nagkaroon ng malakas na bagyo, yung pong ng mga napakagandang ilaw noon na naalala ko, ay tila lahat nasira. Opo, so talagang sabihin po natin na step by step naman ang pag-unlad ng isang syudad eh. Step by step yan, hindi naman pidang sa isang iglap biglang naglago. Hindi naman po ganon. Lilinawin po natin, hindi ganon. Di ba? So, kung gustong talagang umangat, siyempre step by step, dahil gobyerno naman yan, hindi naman isang iglap humamang kagad. Hindi po ganon. Mula po kay Pablo Olivares
Pablo Olivares, Joey Marquez, John Bernabe, at ngayon po ay pumasok na po yung panunungkulan ng dating Mayor Edwin Olivares, na kung saan talagang dito nagkaroon po ng tinatawag na landmark, sabihin po natin na nagkaroon ng higit na makasaysayan yung pag-usbong o paglago ng ekonomiya ng ating lungsod. Iyon naman po ay malinaw naman po yan. Di ba? Kasi sa panahon ni John Bernabe, dahil nga po sa proseso o hindi naman po biglaan ang paglago ng ekonomiya, sa panahon po ni John Bernabe, nang umalis po siya, ay nagkaroon po ng pagkakautang na more or less 2 billion sa bangko, more or less 2 billion doon po sa mga suppliers, na kaya po lumabas yan noong 2013, ay halos aabot po ng pagkakautang na 4 billion pesos ang pagkakautang ng lungsod ng Parañaque. Yun naman po ay on record. Opo, kaya po natin ito ina-itemize o kaya po natin ito iniisa-isa kasi bahagi pa rin po ng kasaysayan ng ating bansa na magkaroon ng kasarinlan. Di ba magkaroon po tayo ng kasarinlan at siyempre dapat magkaroon po tayo na nagkaroon na po tayo ng kasarinlan, nagkaroon po tayo ng sariling gobyerno. Sana naman po magkaroon naman po ng pag-asinso o pag-unlad ang ating bayan at komunidad. Sa ngayon, pagpasok po ng Mayor Edwin Olivares, dito po talaga naramdaman yung paglago, yung tunay na paglago ng lungsod ng Parañaque. Kung makikita nyo po rito, kabilat kanan, iba't ibang paaralan. Dito po sa 16 na barangay ng lungsod, napatayuan po ng paaralan. Elementarya at high school. Di ba? Yung mga kinder, yung sa mga kinder na paaralan, napakarami po yan, napakarami po talaga. Pangalawa, yung dati pong hospital, nag-iisa lang. Ilang floor lang po yan, 4 floors yung lang yata yan. Ngayon, ilang floor na yan. Pagkatapos, yun po ay nadagdagan na. Nagkaroon pa ng tinatawag na osparto na nandoon po sa lugar ng Don Bosco. At sa kasalukuyan po ay may tuturing natin na pangatlong hospital na po ito dahil mayroon pa pong ginagawang hospital dyan po din malapit sa Osparwan na kung saan ito po ay gagawin hospital para sa mga bata at sa mga kababaihan. Palakpakan po natin yan. At ito po ay pangatlong ospital na kung saan kapag ito po ay matapos na, ito po ay pangalawa lamang po yan sa buong Pilipinas na magkakaroon po ng sariling hospital, yung pong mga kababaihan at saka yung pong mga bata. Yung mga bata, yung mga anak natin na maliliit, doon po sila, may sarili po silang hospital. The best po yan sa totoo lang. At maliban pa po doon ito po ay summarize lang po yung pong mga natatandaan lang po natin na naging proyekto, lalong-lalo na po doon sa usapin ng kolehiyo naman. Opo, dati-rati kasi, lilinawin po natin, dati-rati wala po talagang kolehiyo dito po sa lungsod ng Parañaque. Lilinawin po natin yan. Ngayon, nang pumasok po yung panahon ni Bernabe, nagkaroon po tayong tinatawag na Polytechnic University of the Philippines or PUP Parañaque Campus. Opo, na kung saan ito po ay subsidized. O sabihin po natin, ito po ay galing sa budget po ng lokal na pamahalaan, pero wala pa pong sariling building ng mga panahon na yun halos. Kasi yung pong building ng mga panahon na yun ay galing po yun sa warehouse Opo, kinumbert lang po bilang classroom para magkaroon po ng pansamantalang classroom yung pong nag-aaral sa PUP Parañaque Campus. Iyon naman po ang katotohanan yan. Naabot ko na po yan alam ko po yan. Ngayon, sa pagpasok ng butihing Mayor Edwin Olivares noong 2013 to 2022 naman, ay nagkaroon po ng sariling paaralan ang PUP Parañaque Campus at maliban pa po doon, nagkaroon pa po tayo ng sariling
kolehiyo, yung tinatawag na Parañaque City College, na kung saan ito po ay matatagpuan sa lugar ng Kabihasnan, San Dionisio, Parañaque City. Palakpakan po natin. Oh, di ba? Yun naman po ay on record po yan. Makikita nyo po kapag kayo ay dumadaan sa Coastal, makikita nyo po yung pinakamagandang building. Kapag galing ka po dyan sa lugar ng Baclaran, papunta po kayo ng Las Piñas, iyon pong pinakamagandang building dyan po sa San Dionisio, iyon po ang Parañaque City College, na kung saan marami na pong mga mag-aral, marami na pong estudyante ang nakapagtapos at kasalukuyan nag-aaral dyan po sa nabanggit na paralan. Inuulit ko po, ang paralan, yung Parañaque City College, napakaganda po. Pero actually, ang inyo pong lingkod, dahil sa batay po sa ating pag-analisa, ratio by proportion naman, ratio and proportion, ang nagtatapos po rito sa ating para sa lungsod ng Parañaque, mula po doon sa senior high school, napakarami pong mga mag-aaral. Marami po talaga mag-aaral na nagtatapos na kung ang ating paralan ay tumatanggap lamang po ng 3,000 o 2,000 or 3,000 na mga mag-aaral sa Parañaque City College at the same time din po doon sa PUP, sabihin po natin ng 2,000, nasa 5,000 lang po yan. Opo, pero nag-graduate po rito o nagtatapos ng senior high, mas higit po yan, mas marami. Ang tanong, nasaan po sila? Di ba, nasaan po sila? Siyempre, ang sagot doon una, maaring nag-aaral sa ibang paralan na hindi po dito sa Parañaque. Pangalawa, siyempre, maaring hindi na po sila nagpatuloy ng kanilang pag-aaral, sila po ay nagtrabaho na o tumutulong na sa kanilang mga magulang. At, di ba? So in short, kung tutusin, kulang pa po talaga. Kailangan pa rin po ng karagdagang kolehiyo o sabihin natin na paralan na pang-kolehiyo dito po sa lungsod ng Parañaque. Kaya po ang ginawa po ng butihing Congressman Edwin Olivares, siya po ay kasalukuyang congressman, ay nagpasa po siya ng isang batas sa Kongreso na sa kasalukuyan po ay pasado na, pumasa na po sa Kongreso, pumasa na po sa Senado at permado na ng ating butihing Presidente Bongbong Marcos, na kung saan nagkaroon na pong tinatawag na PUP Parañaque. Ito po ay sabihin po natin na hindi na po naka-attach doon po sa PUP men sa Santa Mesa, bagkos may sarili na po itong plantilla, may sarili na po itong budget mula po sa national level. Kaya po in short, kapag ito po ay maitaguyod na o sabihin po natin na may sagawa na dito po sa lugar ng Parañaque, dadami at dadami na po ang mga mag-aral dyan po sa PUP Parañaque. Palakpakan po natin. At yung iba naman po na hindi nakakapag-aral ng kolehiyo dahil siyempre po kolehiyo yan, kung may mga estudyante naman na puro stress, o sabihin po natin na mababa po ang kanilang grade at hindi po sila pumasa doon po sa mga pamantayan ng kolehiyo o ng PUP, mayroon naman po tayo ng tinatawag na vocational courses mula po sa accreditation po ng TISDA, na kung saan mayroon po dito sa lungsod ng Parañaque at iba't-iba't pa po mga tinatawag na accreditation na TISDA Center, opo, na kung saan pwede po sila mag-aral para doon naman po sa usapin ng technical and vocational courses upang ito po ay kanilang magamit sa oras na sila po ay mamasukan dito po sa atin sa Metro Manila o kaya sa ibang lugar o kaya po sila ay mag-abroad. Opo, so marami pong mapagpipilian para po makapag-aral yung isang bata. Kung hindi man po sila makapagpatuloy ng kolehiyo, pero may sasalo naman po yung tinatawag na vocational courses na kung saan pwede po silang kumuha kahit isa o dalawang kurso para po sa kanilang paghahanap trabaho naman. Gusto po natin ipaalam na ang paghahanap buhay hindi po sa taas ng kanilang tinapos. Nagtapos ng abogado, tapos ng engineer, nagtapos ng doktor, etc. Minsan, tinatalo pa po yung mga yun nung mga nagtatapos na sa technical o vocational course.
Oh, di ba yun naman po talaga ang katotohanan dyan? Opo, maliban dyan, ang pinakadabis pa po rito, dahil batay daw sa pag-aaral ng ating lokal na pamalaan, noong mga panahon po na yon, marami po ang hindi nakakapagtapos ng elementarya o high school. Oh, marami raw po ang hindi nakakapagtapos. Opo, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ng Happy New Year. Ito pong nasa online, ito pong si Mr. Nuli Clopino Ferrer naman, na kung saan siya po ay ating kasama sa Public Information Office. And of course naman, ito pong Ratsada News, saka panguna po ni Murabing, regards ko po kayo. At yung pong iba pang mga nasa online, magandang gabi po sa inyong lahat. Batay po sa pag-aaral ng ating pamalang lokal, maging nasyonal, bakit daw po maraming mga mag-aaral sa elementarya, maging sa high school, na hindi po nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral? Ibig sabihin, sila po ay nagda-drop. Hindi na po sila nagpapatuloy. So, ito po ay pinag-aralan kung ano ang dahilan. At ang resulta, sa murang edad ng mga kabataan na yun, na nag-aaral pa lang sa elementarya at high school, sa murang edad na yun, sila po ay humihinto na dahil daw po pala sa kakapusan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalong-lalo na po sa usapin ng pamasahe. Opo, so yun po pala ay isa sa dahilan, kaya yung mga bata, elementarya pa lang, ay wala na po sa paralan, bago sila po ay nandoon na sa kalsada, nandoon na po sa komunidad, kung ano-ano yung ginagawa. Minsan, nagtatrabaho, tumutulong sa mga magulang, yung iba naman ay naglalaro na lang po, kasi hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil sa kanilang kakapusan sa usapin ng pang-araw-araw na baon, sa usapin ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. Opo, kaya ang lokal na pamalaan sa ilalim ng pamumuno ng dating mayor at ngayon ay congressman na si Mayor Edwin Olivares, nagpasa po ng isang ordinansa sa pamagitan po ng City Council sa panguna po ng dating Vice Mayor Rico Goles, na nagsasaad na dapat lahat ng mag-aaral mula po sa kinder, elementary at high school, maging sa kolehiyo, ay magkaroon po ng tinatawag na financial support o sabihin po natin na financial allowance para po sa mga mag-aaral na to, para mabigyan ng solusyon yung hindi sa pagpapatuloy ng mga bata na to na makapag-aral o makapagtapos man lang sa elementarya, magi pong sa high school. Palakpakan po natin. At alam niyo po ba, batay po sa record, batay po sa ulat, na ang inilalaan po rito sa mga financial support o financial assistance ng ating lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque, more or less, humigit kumulang nasa 700 million pesos. At alam niyo po ba, nang ibinibigay po na budget taon-taon sa usapin pa lang po ng edukasyon sa ilalim po ng Department of Education, umaabot din po ito na more or less 1 billion. Opo, so hindi po maliit ang inilalaan ng lokal na pamalaan para suportahan ang mga mag-aaral dito po sa lungsod ng Parañaque. Napakalaki po. Kasi isipin niyo po dati, 100, sabihin po natin, ang estudyante po rito, umaabot po ng napakarami na yan. At magkakaroon po sila ng monthly allowance na halagang 500 pesos. Kapag kinompute nyo po ito sa loob ng isang taon, is 5,000 pesos po yan. Dahil ang mag-aaral naman ay 10 buwan nag-aaral sa loob ng isang taon. O 5,000 pesos ang taunang allowances ng mga mag-aaral dito po sa lungsod ng Parañaque sa kinder at saka elementary at high school. But sa kolehiyo mas malaki. Mayroon pong 8,000, mayroon pong ang pagkakalam po natin is 5,000, depende po doon sa kanilang grado na ipapakita. O isabihin po natin na para matuwa naman kayo ng tulungan, dapat magpasiklab naman po kayo at magkaroon po kayo ng magandang grado para naman po sa ikakagalak po ng ating mga taxpayers ng lungsod ng Parañaque, di ba?
Opo, kasi ang lahat naman pong iyan, lilinawin din po natin. Ang lahat pong iyan, bagamat po ito ay serbisyo na binibigay ng pamahalang lokal ng lungsod ng Parañaque, ang lahat ng pong iyan ay kaya nagkakaroon ng katuparan dahil po sa tinatawag ng mga taxpayers ng mamamayan ng lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin. Opo. So, galing po yan sa mga any kind of taxes na kinukulikta po ng lokal. From local to national, national down to local. Kaya po, ang ating gobyerno, ang ating lokal na pamahalaan, nasusuportahan po yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral na yan na sa kasalukuyan ay tila more or less ay ang yearly budget ay abot na yata sa 13 billion. Opo, so magpapasalamat, pangkalatan, siyempre tayo po ay nagpapasalamat doon po sa mga taxpayers ng lungsod ng Parañaque na sila po ay talagang kusang loob na nagbabayad ng kanilang mga amilyar ng mga real property taxes at mga business permit at iba pa dahil sila po ay nagiging kontento sa nagiging takbo ng ating pamahalaan dito po sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin yan. Opo, ngayon ang tanong, bakit Gaspar naman? Bukas, December 30, Rizal Day. Ano naman ang kaugnayan ng tinatalakay mo diyan po sa Rizal Day na yan at saka sa tinatalakay mo ngayong gabi? Malaki po yun, malaki. Kung ano po ang kaugnayan. Opo, di ba kasi sa panunungkulan ni Mayor Edwin Olivares, ang lungsod ng Parañaque, mula po sa pagkakabaon sa utang, sa ngayon, zero loan, o sabi natin, zero credit, wala pong pagkakautang ang lungsod ng Parañaque. So kung walang pagkakautang ang lungsod ng Parañaque sa kasalukuyan, ano pong ibig sabihin yan? Lahat pong taxes na pumapasok sa ating bayan, sa kaban ng ating lokal na pamahalaan, mapapakinabangan na po ito ng taong bayan. Di ba? Kasi kung may pagkakautang yan, ay yung mga taxes na pumapasok sa ating pambayad utang na lamang, maliban pa po dun, yung tubo ng pagkakautang na yan, di nagkakanda windang-windang sana tayo ngayon. Opo, pero ito ay nagawaan ng pamamaraan ng ating butihing Mayor Edwin Olivares dati, na ito po ay mabayaran at magkaroon po ng mataas na serbisyo para sa taong bayan. Di ba? So napakaganda po yung naging outcome. Kaya ibig sabihin, kung may nagawang kabutihan si Rizal nung kapanahonan nung nakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Spanish, mayroon din pong malaking nagawang kabutihan naman ng ating butihing Mayor Edwin Olivares para ang lungsod ng Parañaque ay maiangat maigang ekonomiya at ganun din po maiangat at maitaas ang serbisyo na ibibigay sa taong bayan. Di ba? At maliban po doon paglabas ni Mayor Edwin Olivares, more or less mayroon pa pong umabot ng halos 7 billion na natira sa ating lokal na pamahalaan, sa lokal na kaban ng ating bayan, at ngayon pumasok na po ang butihing Mayor Eric Olivares. Di ba? So 2022 po yun. Kaya po ang serbisyo publiko na binibigay po dito ng lungsod ng Parañaque sa ating mga kababayan, ihigit na mas mataas kaysa ikukumpara naman doon po sa ibang syudad na hanggang ngayon talagang ang kanilang pagkakautang-utang ay bulto-bulto pa rin. Isa na po rito, yung lungsod ng Maynila na batay sa ulat ng dating kasalukuyang mayor na si Hani Lacuna, may pagkakautang na more or less 17 billion ang lungsod ng Parañaque dahil di umano sa kagawan ng dating mayor na si Isko Moreno. Isipin nyo kung 17 billion ang pagkakautang, sa tubo pa lang yan, tinagkanda loko-loko na at nagkakanda windang-windang na.
Ngayon po, baliktad na ang lungsod ng Parañaque. Batay po sa pinakahuling ulat ng ating butihing Mayor Eric Olivares, sa pagpasok ng 2025, di umano, more or less, ay may available fund na ang lungsod ng Parañaque na aabot po sa 10 billion pesos. Palakpakan po natin yan. Di ba? So talagang may kaugnayan po ito. Ibig ko pong sabihin, bukas, December 30, National Rizal Day. So yung pong may mga magandang performance sa usapin ng serbisyo publiko, sana palakpakan po natin. Credit natin. Di ba? I-credit po natin yan kasi para naman yung ibang mga karatigbayan, may bangon din nilang kanilang pamalaan sa pagkakautang. Di ba? Kapag naiaw nila sa pagkakautang ang kanilang lungsod, hindi bali na yung national government malaki ang utang. Basta yung pamalang lokal, wala. Ayan, doon po sa atin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po, ang oras po natin ay ganap ng alas 10 ng gabi. Kaya po natin sinasagad-sagad po ito kasi bukas, December 30, 31, at saka 1, baka wala tayong programa kasi yung lingkod ay magliliwaliw sa out of Metro Manila. Kaya po, doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga nasa online natin na nakita natin na nanonood, regards po natin kayo at binabati po namin kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Diba? Kasi pagpasok ng 2025 naman is another year, panibagong pakikipagsapalaran naman. Tayo po ay nakasurvive sa taong 2024. Asahan po natin na pagpasok ng 2025, kung hindi po tayo yumaman ngayon, baka sakaling swertehin tayo sa loto pag 2025. Di ba kaya lang, yun po lingkod tumataya ng loto, ilang beses ako tumaya. Tumaya ako sa lugar ng La Huerta, tumaya ako sa lugar ng mall, sa isang mall. Ang problema, hindi ko naman inaalam kung anong tumatama. Kaya sabi ko, mukhang mali. Dapat kapag tumaya ka sa loto, dapat tingnan mo ang resulta. Hindi yung tataya ka lang, hindi naman inaalam ang resulta. Paano tayo mananalo niyan? Kanina galing po ako sa Pasay. Napadaan po ako sa isang outlet. Lotto outlet. Kaya lang, nakita ko po bigla ang pananalunan pala sa loto. Aabot na ng 250 million pesos. Di ba? Kwento na tayo ng loto Tapos na tayo dun sa kwento ng Nakita ko, sabi ko, laki naman. Parang, nung makita ko yung amount, parang bigla kong naging milyonaryo. Kaya naalala ko yung kaibigan kong si Noli Ferrer, tumataya po sa loto. Kaya sabi ko, taya kaya ko ngayon. Baka sakaling pagising ko bukas, milyonaryo na ako. At yung hindi ko nabigyan ng pamaskong handog na lumalambing sa akin sa opisina, ito pong si Susan de los Santos Vista. At saka yung isa pang kasama natin na nagpaparinig na pamasko, kapag ako tumama sa loto, hindi lang 5 ang ibibigay ko sa iyo, kundi libo-libo. Po, kasi siyempre tayo naman ay gusto natin pagpasok ng bagong taon is good vibes. Kaya doon po sa atin mga kaibigan, ang inyong pong lingkod ay tumaya ng loto. Dahil sabi nila, nakatulong ka na sa tao
maaring maging milyonaryo ka pag sinerte ka sa loto. Ayan, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10:03 ng gabi. Ngayon po ay December 29. Bukas po ay holiday. So doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, yung po mga kasama natin, mga kaibigan po natin, kamag-anak, regards po natin, lalong-lalo na po dyan sa Partido area ha, regards po natin ang ating mga kamag-anakan, and of course, yung pong ating mga kasama dito po sa Caloocan, Valenzuela, Bulacan, magi dyan po sa lalawigan ng Pangasinan, regards po natin si Sir Jude Briones, at ganoon din po yung ating mga kasama dyan po sa lugar ng Cavite, Batangas, magi dyan po sa lalawigan ng Quezon, at saka yung ating kasalukuyan na chief reporter na nandyan po sa lalawigan ng Mindoro, Chief John Osorio, regards po natin, at ganoon din po ang mga kasama po natin sa Philippine Digital Media Society Incorporated, dyan po si Vice President for Internal Affairs, Doc Edward Perez, Vice President for External Affairs, ito pong si Doc Nel Selva, ito pong si Professor John Matonda, and of course si Chief Freddy Lopez, Jen Villarena, at ganoon din po ang ating iba pang mga kasama sa Philippine Digital Media Society Incorporated, regards po natin. At siyempre tayo pa'y buong puso nagpapasalamat sa pamalang lokal ng lungsod ng Parañaque, sa panguna po ng ating buting Mayor Eric Olivares, Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, kasamang kanilang City Council, at ganoon din po ang ating City Administrator Attorney Walter de la Cruz, Public Information Officer Mr. Mel Alipon, at iba pang ating mga kasama dyan po sa lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque. So, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, mula po sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, ito po ang inyong lingkod na nagsasabing Merry Christmas and a Happy New Year, and God bless us all. Bye-bye!